Magandang araw mga bata! Ang ating asignatura sa araw na ito ay ESP. Halina at samahan akong talakayin ng tungkol sa pagpapahayag ng katotohanan. Ako po ang Teacher Lani. Ayon sa kasabihan, ang pagsasabi ng tapat ay pagsasama ng maluwat. Magiging maayos at masaya ang pakikitungo o relasyon kung nagsasabi ng totoo. Nangangahulugan ito na hindi nagsisinungaling ang bawat isa. Walang mangyayaring hindi pagkakaunawaan o pag-aaway. Minsan, mahirap sabihin ang katotohanan. Maaaring makasasakit ito sa iyong damdamin at ganoon din sa iba. Gayunpaman, kailangan mong tapat at totoo. Maaaring maging malaking suliranin kapag hindi mo inamin o sinabi ang totoo. Maaari ring ikapahamak mo ito o ng iba. Kaya, makabubuting sabihin mo ito. Ilan sa mga katotohanang dapat mong sabihin ay ang pag-amin sa pagkuha ng gamit ng iba, pangongopya o pandaraya sa mga aralin, pagsisinungaling sa mga kasapi ng pamilya. Ang batang hindi nagsisinungaling. Minsan, may isang batang lalaki. Kulot ang buhok at may mga matang masaya palagi. Isang batang palaging nagsasabi ng totoo at hindi kailanman nagsinungaling. Kapag umaalis na siya ng paaralan, magsasabi na ang lahat ng kabataan, "Ayun, pauwi na ang batang may kulot na buhok." Ang batang hindi kailanman nagsinungaling. Kaya nga ba mahal siya ng lahat? Dapat lagi siyang matapat. Sa araw-araw at habang lumalaki siya, may lagi nang nagsasabi, "Ayun na, ang matapat na bata." At kapag nagtanong ang mga tao sa paligid kung ano ang dahilan at kung bakit, palaging ganito ang sagot, dahil hindi siya kailanman nagsinungaling. Suriin. Una, tungkol saan ang tula? Ikalawa, ilarawan ang batang lalaki sa tula. Ikatlo, katulad ka rin ba ng bata sa tula? Ikaapat, paano mo isinasabuhay ang pagmamahal mo sa katotohanan? Ikalima, sa anong mga pagkakataon mo maipapakita ang iyong pagmamahal sa katotohanan? Sumulat sa sagutang papel ng ilang halimbawa. Ang katapatan ay isang katangian ng pagiging makatwiran at matuwid ang asal at pananalita. Pagsasabi ito ng totoo at pagsunod sa tama. Ang pagiging matapat ay dapat ipakita sa lahat ng pagkakataon sa loob o sa labas man ng paaralan. Markahan ng check kung ang pangungusap ay naglalahad ng wastong kaisipan at X naman kung hindi. Gawin ito sa inyong sagutang papel. Unang bilang, ikaw ay may proyekto na dapat bayaran sa edukasyong pantahanan at pangkabuhayan. Agad mo itong sinabi sa iyong nanay, pati ang eksaktong halaga ng naturang proyekto. Ikalawa, nakalimutan ni Nolly na gawin ang kanyang takdang aralin. Nang tawagin siya ng kanyang guro, sinabi niyang naiwan ito sa kanilang bahay. Ikatlo, si Ana ay tumakbo sa pagkapangulo sa Supreme Pupil Government ng kanyang paaralan. Sa araw ng halalan ay may nakita siyang nakakalat na balota na gagamitin sa botohan. Kaagad niyang ibinalik ang mga ito sa gurong tagapangasiwa. Ikaapat, si Mang Aldo ay nangungupit ng mga kagamitan mula sa opisina ng kanyang pinagtatrabahuhan at agad niya itong ibinebenta sa labas sa mas mababang halaga. Ikalima, may malasakit sa mga gawain sa pabrika si Ruby. Nakatingin man o hindi ang kanyang amo sa oras ng trabaho. Bilang isang mag-aaral, ipakikita ko ang aking katapatan sa pamamagitan ng dahil
kinalulugdan ng Diyos ang mga taong may lakas ng loob na mahalin ang katotohanan. Gawin. Gaano mo kadalas ginagawa ang mga gawain sa ibaba? Kopyahin sa iyong sagutang papel ang talahanayan sa ibaba. Markahan ng check ang kaukulang hanay. Ito ba ay palagi, madalas, bihira, hindi kailanman? Unang bilang. Isinasauli ko ang sobrang sukli. Kalawa, tamang halaga ang ibinabayad ko kapag sumasakay ako sa pampublikong sasakyan. Ikatlo, sinasabi ko ang totoong dahilan kapag nahuhuli ako sa klase. Ikaapat, nagsasabi ako ng totoo sa aking mga magulang kapag humihingi ako ng pahintulot na pumunta sa isang lugar. At ikalima, tumatanggi akong sumali sa isang gawain kapag sa tingin ko ay hindi iyon kapaki-pakinabang. Sabihin kung sumasang-ayon ka o hindi sa mga pahayag sa ibaba. Isulat ang oo o hindi sa sagutang papel. Unang bilang. Dapat aminin ang pagkakamali kahit alam mo na pagtatawanan ka ng ibang tao. Ikalawa, hindi dapat isinasauli ang bagay na hiniram mo. Tama lang na angkinin ang papuri sa isang proyektong mahusay na ginawa ng iba. Ikaapat, dapat na isauli sa lost and found ang bagay na napulot mo. Ikalima, dapat na maghintay muna ng pabuya bago isauli ang isang mahalagang bagay na napulot mo. Ika-anim, hindi dapat inililihim sa mga magulang ang problema ang kinakaharap. Ikapito, dapat mag-aral ng mabuti bago dumating ang araw ng pagsusulit. Ikawalo, hindi tama na itago ang cellphone na napulot sa palaruan ng paaralan. Ikasyam, dapat isangguni sa guro ang hindi ninyo pagkakaunawaan ng iyong kamag-aral. Ikasampo, hindi tama ang mangopya sa iyong katabi sa oras ng pagsusulit. Para sa iyong karagdagang gawain, sumulat ng isang talata na nagpapakita ng katapatan sa iyong kaibigan o kamag-aral o pamilya. Gawin ito sa short bond paper. Maraming salamat. Hanggang sa muli, ako po ang Teacher Lani.